Hello, hello! Hello! Welcome to, meron na kaming naisip na itatawag dito, Chikahan with Babsi and Kuting! So yun, ito na yung second namin is yung about sa pagkuha ng OEC. Kasi recently ako, naka-experience ako dahil nagkaroon ng change sa company name. Yung company na pinapasukan ko dito. So kasi pag ginugol nyo yun, yung how to get contract verification, lilitaw na agad yun, yung link. So pag clinic nyo yung link na yun, merong 3 options doon. May option ka na kumuha ng appointment without submitting any document. Merong ganon. Sunod naman is yung pupunta ka na lang doon a day or 2 days before before your flight. And then, ang kinuha kong option is yung third, isasubmit mo yung documents para re-reviewin na ng taga-migrant office. So, ganito, bago tayo talagang mag-delve into yung OEC kasi is, ano nga tawag din sa OEC? Overseas Employment Certificate. Yun. Yung Overseas Employment Certificate, kailangan nating mga OFW, di ba? Sa ating pag-uwi. Pagbalik sa Pilipinas. Pagbalik dito. Exit, requirement. Yun. So, halimbawa, magbabakasyon ka, sa Pilipinas. Bago ka bumalik dito sa UAE, kailangan yung meron kang OEC. So that is yung importance ng OEC. Then yun nga, proceed tayo dun sa So yun yung pinili ko. Ito naman ginawa naman na namin tong topic na to para makatulong din kasi hindi naman lahat ng na-experience mo is parang pare-parehas kayo. So ito sinishare ko naman din. So para sa akin, para hindi na akong ma-hassle pa na maghintay dun sa a day or 2 days before the flight kasi nakakakaba yun. As of lang yan, di ba? The other day lang, di ba? Yung nakuha ko yung OEC. Yung nag-process ka ng verification. Kahapon ko nakuha yung verification. So, ang gagawin nyo guys, kung gusto nyo yung option na ginawa ko, follow nyo yung page ng Migrant Workers Office sa Facebook. And then, I think it's baka pwede natin ilagay yung link sa baba dyan siguro. Let's see. I-check namin para mas madali na sa inyo. And then, every week, nagbibigay sila doon ng link. Makikita nyo yon talaga. Ina-announce nila Form 97. Form 97 yung sa akin eh. So, either Form 97, parang may 99 pa, nagbabalik. So, kailangan, mag-follow ka sa page nila? Mag-follow ka sa page nila, and then, aabangan mo yon. Ako, ganun ang ginawa ko. Nung makumpleto ko na yung lahat ng documents na meron ako, kailangan sa contract verification, inabangan ko yon. So, every Monday yon ng umaga. I think around 7 a.m. Dubai time, magpo-post yun. So, ang ginawa ko, inano ko na agad, I see to it na yung laptop is, nandun nakasave yung mga documents para pag-click ko ng link, kasi meron lang 50 slots per day. So, pag yung 15 yun, napunuan na, maghihintay ka ulit ng susunod, parang next Monday ba, or ganun. So, every Monday? Hindi parang ganun. Every Monday talaga eh. Or merong lang 2 Monday. Okay. Kasi meron silang inaalat sa releasing. So, yun. So, kailangan ng preparation doon. Pag alam mo na meron kang makukuhang link, kailangan doon sa the same computer or the same phone, halimbawa. The same phone. Nandun na. Nandun na lahat ng documents mo. Ano yung mga documents na dapat nandun? Yan. Ang mga documents na kailangan ay yung bago nyo na contract. Bagong contract. And then, visa copy, at passport copy. So, tatlo yon. So, kung meron ko din kasi nakalagay doon na additional document. Like, for example, employment certificate. Kung wala kayo, okay lang. Kagaya ko, wala ako. But, kung meron kayo, why not? I-upload nyo na rin. Kasi good to have an extra or additional document. Though yung akin na contract, visa,
saka passport copy, is na-approve. Approve siya. So, laging ang ano namin, ang default namin kasi, mas maigi nang meron ka tapos hindi mo kailangan kesa kailangan mo tapos hindi mo na i-prepare, di ba? Oo. Para hindi ka nagsasayang ng oras. So, ngayon, maghihintay ka using yung email ID na ginawa. Ito pa pala, very important, guys. Kailangan meron kayong Gmail account. Kasi yun yung gagamitin nyo sa pag-upload ng documents sa kanila. Gmail. Gmail, oo. Gmail account. Yun ang una, dapat meron kayong Gmail account. So, ngayon, mag-email back sila kung rejected yung application mo or approved. So gaano katagal itong kailan sila mag-email back? Usually sa siguro, experience mo. A week after Parang a week after. So, a week after mo basta sinabit before, online. Kasi ang schedule ko is 29, which is Monday. Nakuha ko siya ng Thursday ata prior. Okay. Prior week. So, yun. After noon, nandun na lahat ang instruction kung anong gagawin. So, hindi na kayo mahihirapan from there. Okay. Kasi pagdating nyo, pag punta nyo, sasabihin punta kayo doon, wala, hindi kayo pipila, guys. Totoo. Pag binigay sa inyo yung slot, halimbawa, ako, April 29, 11 to 3 a.m. So, ang tinarget namin ni Babs is 11 a.m. Para meron kang mahabang time kung ano man ang mangyari. The first day, no? The first day. Kasi 2 days yun 2 days yung schedule ko 29 or 30. So, dun ka na sa 29, sa earlier, para pwede ka pang bumalik kung may kulang. Oh. So, yun. Ito, yung kadalasang hindi siya sobrang well-informed. Pagpunta mo doon sa pagkuha ng verified contract, Saglit lang yan, ano? Kasi ang standard ata na procedure is after getting yung verified contract, pupunta ka ng OWA, parang OWA ng Pinas or sang local province mo. Pero may way na hindi mo na gawin yun. Kasi ang nangyari, nagtanong ako. Wala namang masama magtanong, guys. Oo, lagi kayo magtatanong pagka Mababait naman sila doon and very helpful nung time na nagpunta ako. So, nagtanong ako, gaano po katagal bago mag-reflect yung updated details doon sa OEC? Within 24 hours. But, kung gusto, sabi sa akin, kung gusto mo kami na mag-update, magbigay ka ng photocopy ng verified contract. So, yung ibibigay sa'yo, ipapa-photocopy mo lang yun, which is doon sa loob din. And then, okay, so pagpasok mo doon sa gitna sa loob, photocopy, 2 dirhams ang isa. So, isang page ha. So, be ready, ito pa, additional advice, be ready ng barya kasi wala sa inyong isusukle yung doon. At least mga tagbe-20, no? Oo, 20 to 20 kasi dirhams. aking inabot 20 dirhams. Meron kang 40, 60 dirhams. Dapat 18 lang yung akin 9 times 2. Pero okay na din yun, walang problema doon. So yun, pagka photocopy, isulat nyo lang doon sa ibabaw ng resibo kasi yung resibo nun, ng binayaran nyo, kasama yung dapat naka-photocopy. Email address, yung email address na ginamit nyo sa pag-submit ng documents at mobile number nyo. And then, bumalik ka dun sa nagbigay sa'yo ng verified contract dun sa room na yun. Kukunin nila yan at kapalit nun, bibigyan ka ng step-by-step guide kung ano naman ang gagawin mo after 24 hours. Pero yung sa akin, walang 24 hours, di ba? After 24 hours na hindi pa na-update, yun ba yun siguro? Hindi. Ang sabi kasi, yung kasi step-by-step, after 24 hours, pwede mo nang i-check. Pero yung sa akin kasi, same day yata hindi naman sila nagsabi na mag-i-email, pero the same day, at past 6 p.m., naka-receive na ako ng email na updated na daw. Nandun din yung guide. So, sundan mo lang yun. And then, pag-check ko, updated na nga siya. Na-generate ko na yung OEC ko doon. Updated na siya. So, ang kagandahan kasi nun, na-update na, pag sa Pilipinas, hindi ka na maaabala na pumunta ng OWA, pumunta ng kung saan. Be sure din na nakapag-register na kayo doon sa tinatawag na e-registration. Kasi doon yung i-check yung OEC. Okay. So, yun. E-registration. So, ano rin namin yung link niyan sa baba. Para madali para sa inyo.
para mas madali sa inyo Yun. ang pag-ano. So, yun lang. Yun, pagkatapos nun, saglit, ano na no? Yun na yun. Kaya namin shinare to, para hindi na kayo mahassle na pupunta pa kayo ng local O1 ninyo para kumuha ng OEC o mag-last minute pa kayo. Kasi yung ginawa ko, wala na akong ibang kailangang gawin eh. Tsaka at least may ready kayong pambayad ng photocopy. Kasi importante. Kasi ako noon, wala. Ang dala ko 100. Buti standby siya sa labas. Tinawagan ko siya. Siya ang nagpabarya sa labas. Saka lang ako nakapagbayad. So, ito kasi yung mga little things na akala mo okay lang na hindi mo alam, pero malaking bagay na malaking tulong. So ito yung mga siguro itatakil namin sa mga susunod pa namin na coffee talk. Yung mga minor things na minsan mag-iisip pa kami ng mga bagay hindi na nababanggit sa mga ibang mga vlog, pero importante, malaking tulong eh. Yung biroon mo, kung hindi ka na pupunta ng OWA sa Pilipinas, yung time mo magagamit mo na sa ibang mas productive na bagay, di ba? Tama. Diba? So, yun. Okay, yun lang. Sana marami kayong natutunan ng takeaway dito sa aming Chikahan with Bagsi MTT.